Let us open our Bible on 1 Thessalonians chapter 2, verse 12. Praise the Lord. That you would walk worthy of God, who has called you unto His kingdom and glory. Yes. So, ito yung pinakaunang kinakailangan ng bawat isa sa atin. Walk, that you would walk worthy of God. Worthy of God, karapat-dapat sa Diyos. Hindi karapat-dapat sa kanino pa man. O, paano tayo maging karapat-dapat dyan sa Diyos? Ano mo yung worthy? Karapat-dapat, deserving ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos, who hath called you unto His kingdom and glory. So yung calling ng Diyos sa buhay natin is to obtain the kingdom of God. Ang calling ng Diyos sa buhay natin is to obtain the eternal glory of God. Hindi ito pangkaraniwan lamang. Hindi ito, walang sino man ang makapagbigay nito except the Creator of the universe. Kaya kinakailangan po nating lumakad na worthy. Pag sinabing lumakad, you are still living. Buhay ka pa. So yung pamumuhay natin sa sanglibutang ito, we must be caught worthy. Diba sa Bible sinabi, may dalawa lumalakad, ang isa nawala, ang isa naiwan. May natutulog na dalawa, ang isa naiwan, ang isa na nadala sa rapture. Merong nagagiling yung dalawa, tapos yung isa naiwan. So, pag sinabing walk worthy of God, ito na yung daily na pamumuhay natin na lagi tayong worthy. Kasi anytime babalik ang Diyos. Anytime mamamatay tayo. Pagtapos niyan, judgment na. Wala nang event. Kundi, una pa naman ang judgment sa buhay natin. The judgment of God will begin at us. Pag namatay tayo na worthy sa harapan ng ating Panginoong Diyos, judge na tayo ng Diyos. Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, masali ka sa first resurrection. So, kailangan tayo lumakad lagi worthy all the time, all the way, for His kingdom and for His eternal glory. Habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, hindi naman pwede na maliban ligtas tayo na wala tayong gagawin. Habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, hindi naman pwede na ligtas tayo na wala tayong silbi sa mundong ito. Habang buhay tayo at ligtas tayo sa sanglibutang ito, habang nabubuhay pa tayo, hindi naman pwede na walang ipapagawa ang Diyos sa buhay natin. Ang Diyos humahanap talaga na gagawa ng kanyang kalooban. Sino ang gagamitin niya? Yung ligtas. Kasi ang purpose ng Diyos na ligtasin tayo para magligtas tayo na marami pang maligtas. Saved to serve. He laid down His life for us. We ought to lay down for the others. So yan ang purpose. So ang gagamitin ng Diyos, expectedly, yung ligtas. So tayo na mga ligtas sa mamagitan ng kanyang pag-ibig at grasya, hindi pwede wala tayong gagawin. Kundi ang gagawin natin, intindihin natin ano yung calling ng Diyos sa buhay natin. Ano ba yung calling or vocation? Vocation, ibig sabihin yan, you are being skilled or learned and fit to do some special kind of work. Yan yung vocation. Tulad yan, di ba? Meron tayong nung una vocational carpentry, yung pwede kang mag-drafting, pwede kang yung electricity, para pagdating mo ng kolehiyo, pag saan ka hiyang, mag-aral ka dyan para maging professional ka, maging electrical engineer ka, kung drafting, maging architect ka, or maging civil engineer ka, para yung vocation mo, fit ka pagdating ng panahon. Ay ganun din sa buhay natin, merong vocation na tawag ang Diyos sa atin, gawin niya tayong fit to do something. A very special work. Basahin natin yan.
Ephesians 4:1. Praise the Lord. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you would walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Yan. Ganon din. Kailangan tayo maging worthy sa tawag niya sa isang vocation na kung saan tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. Ano pala ang calling ng Diyos sa buhay natin? Di ba sinabi doon, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Now, anong klaseng fruit ito na gusto ng Diyos na magbunga tayo? Wala nang iba, kundi yung tinatawag na multiplication sa sarili natin, na dadami tayo. Pag sinabing fruit, isang puno, magbunga ng marami. Tayo, isang puno, gusto niya magbunga tayo. Ano ka? Save. Dapat magbunga tayo ng maraming tao na save. Praise the Lord. Yun ang ibig sabihin ng Diyos na magbunga tayo. Or sinabi dyan, we must produce godly seeds. Na dapat godly ka. Dapat mag-multiply ka. Save ka. Dapat magdami ka. Magdami, kung godly ka, magdami ang godly. Kung righteous ka, magdami ang righteous. Kung saved ka, magdami ang saved. So yan ang tawag ng Diyos sa buhay natin. Kailangan worthy tayo. Una, sa kaharian niya at sa kanyang kaluwalhatian. Ikalawa, sa vocation. Kung saan niya tayo tinawag na mag-multiply tayo. Amen? Praise the Lord. Basahin pa natin. Now, hindi ba basta-basta na magawa tayo sa gawain niya na pinapagawa sa atin? Meron ba itong qualification? Kung ang mga kumpanya ay stricto, kung ang mga companies ay stricto mag-hire ng mga employees or mga matatawag nating mga workers nila, talagang nag-hire talaga sila ng tinatawag na human resource. Ang trabaho ng human resource, siya yung mag-hire ng mga magiging workers ng kanilang kumpanya at siya rin ang magsala. Siya rin ang magbigay ng test, lahat para makita na qualified ba talaga, fit ba talaga yung i-hire nila sa task na bakante na yan ang gagampanan niya. Ngayon sa buhay natin, tinawag tayo ng Diyos para maligtas, para makaangkin tayo ng eternal glory. Ngayon, ang vocation na tinawag ng Diyos sa buhay natin para maging fruitful tayo, para magrami, yung save tayo, magdami pa yung taong masisave. Yan yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Pero ang Diyos, kung stricto man ang company sa sanglibotang ito, pinaka-stricto ang Diyos talaga. Bakit? Anong nire-require niya sa atin para makagawa tayo sa pinapagawa ng Diyos? Basa, Hebrews 13:21. Praise the Lord. Make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Yan. Make you perfect. Ibig sabihin niya, pag sinabing make you perfect, merong someone na gagawa sa atin na sasakdalin niya tayo. Yun na yung sinabi dyan, perfect thou the things which concerneth me. So, ang Diyos ang mag-make sa atin na perfect. So, anong gagawin ng Diyos para ma-perfect tayo? Tuturuan niya tayo, iti-test niya tayo ng maraming mga test sa buhay natin. See to it, out of this test na dumarating sa buhay natin, see to it, perfect ka. Amen? Praise the Lord. Kaya the trial of our faith is much more precious than of gold. Bakit? Ito yung magwi-witness sa atin. Alam mo yung gold, nung pinaano ako doon sa gold mining, Anson Mining Company, malaking ano yan, gold plant. Hindi yan small scale gold miners, kundi planta ng gold. Ang pinakalas
na mag-appear yung gold na ready for the market para pwede mo nang ibenta. Dami palang proseso niyan. Bibili sila ng mga waste doon sa mga small scales na mga miners. Yung mga waste nila, 70% nandoon pa yung gold. Ibo-bull mill nila yan uli. Ano po purpose ng bull mill? To separate the gold from the rock. Ano yung bull mill? Puro yun mga bakal sa ilalim na nakaganon. Isang ganyan yan. Bakal yan. Yun yung hammer. Lahat ng mga bato dyan na may laman na gold, ihahammer niya para i-separate niya yung rock at saka gold. So, hindi mo pa makikita yan, hindi mo pa mamamarket yan. Putik pa ang hitsura niyan. Tapos, dadalhin na naman yan doon sa tinatawag na cyanide. Para yung gold, i-absorb yung solid gold, ililiquify sa cyanide. Tutunawin ng cyanide, yung matapang yan masyado na chemical. Yung solid gold na natanggal na doon sa rock. Kaya tayo sa buhay natin, bago tayo maging perfect, katakot-takot na rebuke, katakot-takot na word of God na sa atin, magtanggal sa ating iniquities. Praise the Lord, na masiparate tayo sa karumihan, masiparate tayo sa lahat ng mga ungodliness, worldly lust. Tapos, dalhin doon sa cyanide, chemical, para yung solid gold na natanggal doon sa bato, ililiquify niya, gawin niyang liquid. So, matunaw yun, parang ano na yun, liquid. Parang tubig na siya. Pagkatapos, ibubuhos na naman yun doon sa carbon. Yung carbon na naman mag-absorb sa liquefied gold. Parang dakipin niya ba? Pagtapos yung carbon na may laman na naghuli na ng gold, na liquid gold, dadalhin naman yun sa electricity. Kukurintihan yan. Init. Kita ko yung isang department nila na kurinti, nagbabaga ng mga coil. Kukurintihan yan. Tapos doon na magsisiparate yung gold at saka silver. Kung ang gold is 30 grams, ang silver is 70 grams. Ganun yan. Sisiparate yan. So yung 30 grams na gold, na hindi mo pa makita na gold, dadalhin yan sa oven. Pag lagay doon sa oven, magkukulay yan, parang kape na maitim na brownish. Pag magkulay na siya ng kape, na para siyang brownish, dark talaga, doon na dalhin sa paso, yung clay na lalagyan, ilagay doon. Doon na tutukan ng blowtorch. 4 hours nakatutok doon. Anong purpose ng blowtorch? Sunugin lahat ang impurities, sunugin lahat ng mga hindi gold. Sunugin lahat yan. Ang maiwan na lang yan, gold na lang talaga. So mahulog na yan siya 99.9%. Walang 100% pure gold dito sa mundo. Praise the Lord. Doon lang yan sa langit. Kahit pure na siya, purified na siya, ang nakalagay doon, 99.9% pure. Kasi isang alikabok lang na nakapatong dyan, impure na yan. Ganun. So ang Diyos, ipiperfect tayo ng Diyos sa maraming proseso bago tayo makagawa sa Kanyang will. Praise the Lord. Bago tayo ilagay sa Kanyang perfect will. Make you perfect in every good work to do His will, working in you, which is well-pleasing in His sight. See, magwo-work sa atin what is pleasing and acceptable in the eyes of God. Through Jesus Christ,
to whom be glory forever and ever. It is God that will work in us. Gawin niya lang tayong sisidlan. Kailangan lang tayo na worthy. Kailangan lang tayo na sakdal. Kailangan lang talaga tayo ng worthy. Hindi ang sarili natin ang importante. Our skill is not necessary. Our ability is not profitable. Our own volition or power is not capable. Kaya ang gusto lang ni Jesus sa atin, walk worthy. Kasi siya lang yung capable. Siya lang yung able na magliligtas sa buhay ng tao sa mundong ito. Kung paano niya tayo niligtas, kailangan maging fruitful tayo. Being saved, there should be more saves na mga tao. Being righteous, there will be more righteous na mangyayari. Yan yung sinabi ni Jesus, magbunga kayo ng marami. Praise the Lord. It always start from us. Parang tanim. Ang tanim, it depends. If yan ay durian, bubunga yan ng durian. Pag yan ay santol, bubunga yan ng santol. Tayo, para tayong tanim. Pag tayo ay saved, bubunga tayo ng maraming saved. Yan yung ni-require ng Diyos sa atin. Unahin mo na sarili natin na worthy of the kingdom of God and eternal glory. Save ka. Then magbunga ka. So, yan ang qualification ng Diyos. Kailangan maging perfect tayo. We have to submit. We have to undergo all manner of purification. Praise the Lord. Mag-undergo tayo dyan. Then pag ganon, so dahil ang sinabi dito, it is by Jesus Christ, siya yung siya rin yung mag-make sa atin na perfect, siya rin yung mag-work sa buhay natin para magawa natin yung acceptable and perfect will of God, siya, hindi tayo. Kaya ang ating sarili, it's no longer needed for this ministry. Our selves is no longer this subject to be denied, this subject to be forget. Kailangan kalimutan na yung sarili natin. Anong gawin natin? Basa Colossians 2:6. Praise the Lord. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Yan. Diyan na tayo lumakad within Him. Walk ye in Him. Lumakad tayo dyan mismo sa ating Panginoong Hesukristo. No more walking in ourselves, no more walking in other ways. No? Ano pang mga pamamaraan? Let us walk in Him. Dyan tayo, hindi na tayo lumalabas. Yun yung sinabi ni Paul, I am being prisoner of Christ. Nasa loob ka na. In Him. Pag word na in, yung tinuro ng English teacher natin, pag sinabing word na in, if you use in, I am in the bus. You are being situated somewhere that is being close. I am in my house. Ganon. So, pag sinabing you are in, walk in Him, hindi ka labas kay Kristo. Praise the Lord. Nakakulong ka. Nakakulong tayo lahat sa loob kang Kristo Jesus. Kaya nga, they that who slept in Christ. Pag namatay ka, hindi ka labas kay Kristo, nandiyan ka sakop sa kabanalan, katuwiran, kasakdalan ni Kristo, shall rise. They shall rise first in the resurrection day. Ganon din sa paggawa natin ng kanyang kalooban. We must be in Him. We must walk in Him. Ngayon, huwag na tayong matakot kasi lumalakad na tayo sa Kanya. Siya na ang kikilos sa buhay po natin sa buong sanglibutan ito, saan man tayo ipapadala ng Diyos. Lahat ng mga revelations ni Jesus Christ, mangyari yan. Sadyang mangyari lahat yan. Kaya yung inawit natin sa choir kanina, walk worthy. Worthy lang of His calling. Yun lang. Wala nang iba. Yun lang ang kailangan ni Kristo. Kasi si Lord Jesus Christ,
Perfect na siya. So pag tayo ay sisidlan niya, perfect lahat ang gagawin natin sa mga mabubuting gawa. Walang problema tayo. Paano yan, Pastor Chit? May mga religious groups ngayon, may Buddhist, may Islam, may Hindus, may atheists, may Taoism. Name all those religions today in this world. These religions are walking in the name of their gods, but we will be walking in the name of our God. Amen? Praise the Lord. So magkakaroon ito ngayon ng faction. Anong gagawin natin sa kanila? We have to destroy. I-destroy natin yung faith nila. We have to destroy their faith by the power of God and bring them to be obedient to Christ para maligtas sila. Baliin natin lahat ng mga tinanim ni Satanas dito ng mga false gods. Baliin natin lahat ng mga tinanim ni Satanas dito ng mga false ways na matagal nang naghahari sa buhay ng tao. And let us bring them to the obedience to Christ. Kaya lalakad sila in the name of their gods. Tayo, lalakad tayo in the name of our God. Pwede silang magmayabang, the tomb of our God is so beautiful. It's made of gold. It's garnished with precious stones. Tayo, anong pagmamayabang natin sa ating Diyos? The tomb of our God is empty because He is alive forevermore. Praise the Lord. But your God's still dead. He cannot prove His own self that He is powerful. But our God, as what He said, that He is the resurrection and the life, He proved it to the world. After He died, He rose again because He Himself is the resurrection and the life. Show me your God. Ganoon tayo. Praise the Lord. Baliin natin lahat yan. Destroy all falsehood of this world. Ito na ang panahon. Gawin natin ang ipinapagawa ng Diyos sa buhay na. Huwag tayo matakot. Sabihin nila, Buddhist, mayaman yan, China yan. Mas mayaman tayo sa kanila. Our God is the owner of the universe. Praise the Lord. Wala nang makasurpas sa buhay natin ng Diyos. Ang hiningi lang ng Diyos sa atin, walk worthy. Yun lang talaga. Huwag na tayong gumamit ng ating ability. That is not needed for this mission. Pinapadinay nga yan ni Jesus Christ. Praise the Lord. So walk ye in Him. Lumakad tayo through Him. So ang mundong ito, walking in the name of their gods. Tayo walking in the name of our God also. Basahin natin yan. Micah 4:5. Praise the Lord. For all people will walk everyone in the name of his God, and we will walk in the name of the Lord our God forever and ever. See? Our God is forever and ever. Ang Diyos natin, makapangyarihan. He is our God, not only here on earth, but He is also our God forever and ever. But their gods are idols. Their gods are just human being. Ginawa nilang Diyos. Buddha was born in Nepal and died in India. Hanggang hindi pa yan na-resurrect. Punta ka dyan sa yung naglindol yung Thailand. Lahat yung mga shrine ni Buddha, tinumba lahat ng Diyos yun. Lahat ng mga workers niya nagsitakbuhan, hindi nakaligtas yung Diyos nila. But our God is really a God and able to save us in time of trouble. Amen? Praise the Lord. Kaya tayong lahat mga children of God, magpakalalim tayo sa salita ng Diyos.
magkakalalim talaga tayo. Kung maaari, lahat ng conversation natin, dito lahat nakapaloob sa Word of God. Pag ano yung sinabi ng ating Panginoong Diyos dyan, yun ang sabihin natin. Salitain natin. Let us speak as the oracle of God. No? Kung ano yung salita ng Diyos, sabihin talaga natin. Huwag tayong alinlangan, huwag tayong matakot sa mundong ito. Wala tayong dapat katakutan. Fear ye not any man. Praise the Lord. Paano yan, Pastor Chit, kung punta tayo sa first world countries na kung saan legal yung same-sex marriage? How could we deliver the word of God? Because the Bible says those homosexuals cannot enter into the kingdom of God because they are abominable in the eyes of God. Shall we say so, as what the Bible says, or we will make some soft tone? Hindi. We have to speak boldly. We have to speak as is. We have to tell them the truth. And this is how we love them. Praise the Lord. Because we do not want that they will remain in the deception of the devil. We want that they shall be set free by the truth of the living God. Huwag matakot. Paano yan? Batas nila. If you discrimination kagad, sabihin nila, alam mo yung mundong ito. Pinasukan ng diablo yung mga legal-minded na humahawak ng justice. Pag nagsabi ka lang na hindi ka makapasok sa langit dahil abomination yan sa harapan ng Diyos, charge ka kaagad, you are discriminating people. No, that is not discrimination. We tell them what God would like to do, and we tell them what God doesn't want us to do. Sinasabi lang natin anong gustong ipapagawa ng Diyos at anong gusto na ayaw ipagawa ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong matakot. Paano yan, Pastor? They are in authority. The Bible says, God established government and all that are in authority that we must be subject. Any authority of this world which violated His law, we cannot put under this law because there is above than them. There is higher authority than them. There is higher law than the law of the land. Praise the Lord. Doon tayo sa pinaka-highest. Kasi pagdating ng panahon, He will be judging all human being. Absuelto tayo doon. Wala tayong dapat problemahin. Pasado ka nga dito sa mundo, nagpa-submit ka, but na-violate mo naman yung law of God. Pagdating ng panahon, mamatay tayong lahat. After that judgment, wala. Kaya, we are telling them what they should do and what they should not do. Sabihin natin ang totoo. Kahit pa ikulong tayo, huwag tayo matakot. Kung ikulong tayo, paano yung Pastor Chit? Takbo tayo airport, book tayo ng ano. No, huwag natin takbuhan yung ikulong tayo. Praise the Lord. Para ma-prove yung power ng Diyos, ang Diyos natin, kahit ano pang kulungan tayo ilagay, kaya tayong palabasin ng Diyos. Like Peter. Di ba si Peter, hindi niya akalain. He thought he was just dreaming, but it was true. Kung lumabas na siya sa gate leading to the city, doon niya napagtanto, it was real. God sent His angel. The same, talaga, walang kaibahan. Kaya dito tayo sa Word of God, lagi, yung conversation natin dito sa Word of God. Huwag tayong mag-converse ng mga iba dyan, ng mga hindi makapagbigay sa atin ng edification. Basahin natin, Philippians 1:27. Praise the Lord. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in the one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Yeah. O, di ba yung message kanina sa devotional? How good and how pleasant it is for the brethren that dwell together in unity.
as the Jew of Hermon. What is Hermon? That is Zion. Hermon, that is part of Mount Zion. So, that is in Israel. Parang Jew, hamog, na binibless ng Diyos. It is like an anointing oil from the head of Aaron, the high priest, hanggang sa kanyang beard. Pagkatapos noon, that is anointing. Alam mo lahat ng gagawin natin, hindi tayo in-anoint ng Diyos. You preach and you are not anointed by God. You cannot deliver the word of God with all power na matouch ang mga tao. Mag-pray tayo ng mga sakit if we are not anointed. So now we found ourselves as anointed. Praise the Lord. Because what we pray, nangyayari. Kaya mag-ready na tayong lahat. Pagpadala ng Diyos sa atin. Always walk worthy. When I went to Vietnam, malis na si Brad David at saka si Pastor Francis the late. I was alone. I have more 2 nights in my hotel before my flight coming back here in the Philippines. Gusto ko lang magregalo ng shoulder bag ng misis ko. Yung mga class A. Mahal man yun. Hindi man tayo makabili ng original talaga. Punta ka ng Canada, Amerika, London, ang naka-display dyan, pag yung marka dyan, original, pagtingin mo sa presyo, parang presyo ng sasakyan na dito, na second hand. Alam mo, habang nagkakanbas ako ng bag for my wife, yung tindera doon, na batang-bata pa. Kung sasang libutan pa, tender, juicy pa. Nag-ano dito sa akin, nagbulong. Nilapit niya yung mukha niya dito sa shoulder ko. Sabi niya sa akin, I like you. So, hindi lang bag ang binibenta niya, pati ang katawan niya. That is normal sa mga ganyang lugar. And I have more 2 nights in my hotel. Nobody knows me there. And my wife was in the Philippines. I am in Vietnam. So, walk worthy. Praise the Lord. Avoid. Come out. Resist. All manner of temptation. So, automatically, avoid ka. Lahat tayo. Sinusubukan lang tayo ng Diyos. Praise the Lord. Permit yan ng Diyos. Walk worthy, yun lang hingi ng Diyos sa atin. Huwag talaga tayo maggawa ng kalokohan, kasalanan. The eyes, if your eyes is evil, the whole body will be full of darkness. So the eyes is the most vulnerable to temptation. So the way we look, let us keep the apple of an eye guarded by the Holy Spirit. The way you look to women, if you are a man, do not look with lust of the eyes. And do not look to those part of the body of women, those sensitive parts, because you might be seduced or enticed, or you might be thinking lustful imagination. Until such time, if you are being enticed, temptation enticing you to do wrong with promise of pleasure or gain, yun ang gagawin ng dyablo. So, kailangan talaga yung minsan na pag si Satanas, ang kadil natin na tinutukso tayo, wala tayong ibang policy, resist the devil. No more argument, no more dialogue with Satan. Resist. Isa lang ang gusto ng Diyos sa atin. Resist lahat. Pag ang Diyos naman ang ating kadil, submit to God. Amen? Praise the Lord. Walk worthy. So ang conversation natin laging sa Word of God. Jesus used the Word of God as He resisted 3 temptations in His life. Same thing we have to do. Ganun.
Hindi mo man masabi na, why you do dress like that? You are so sexy and you are so seducing and enticing from other people. You cannot say such to other people. Hindi mo pwedeng sabihin yan because they are not godly actually. So tayo na mga anak ng Diyos, we must be very careful of our eyes. Look not on the things that will cause us to be seduced. So, laging magpa-cover sa blood ni Jesus yung mga mata natin. Because this is the most vulnerable part of our body. Remember Eve, when he looked at the fruit which God did forbid them to eat. Tumitikman siya. O di na-entice siya, na-seduce siya. So avoid all those prohibited by God to look upon it. Praise the Lord. Huwag mong titikan yan. Wala kang makuha dyan. Pag pinagbabawal ng Diyos, do not look upon it. Huwag kang. Example, yung mga taong nagkasala dyan na gumawa ng bawal, tinitikan mo. Ibig sabihin yan, siya man lagi. Tumitik ka, di magkasala ka rin. Ang Bible nagsabi, mark the perfect man. Doon tayo tumitik, doon tayo magmarka sa perfect man who walk in a perfect way because they obey the perfect God. Doon tayo. Praise the Lord. Kaya na-assign ako sa Manila, I was too young. I was 20 years old. So anong ginawa ko? Ginawa kong companion si Joseph. Ginawa kong companion si Shadrach. Ginawa kong companion si Meshach, si Abednego. Sila yung sinasama ko lagi sa isip, sa puso ko. Pag may tukso about flesh, nandyan si Joseph. Siya yung ginagaya ko. Pag may mga pagsubok sa mga persecution, nandyan si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel na hindi umuurong. O kaya, kailangan ang conversation natin, not only speaking, not only thinking, not only reading, but our character, but our daily routine must be within the Holy Scripture. Make your conversation become the gospel of Christ. Not only conversing by speech, but by dealing with our daily routine, sa daily routine. Ngayon, inorganize ni Jesus ng husto, ginamit yung government side natin. So, pinastar na yung chairman, pinastar na yung mga board of trustees. So, meron na tayong set up. So, ito na yung pahayag ni Jesus sa Tugigaraw na hindi pwede walang isa sa inyo na mag-lead. Tinan mo na na-assign ako sa Manila. Siyempre, na-assign ka doon. Meron ako members doon as my congregation. Yung panaginip ni Sister Pilisa. Brad Cheat, na naginip po ako. Nagmarcha daw tayo. Ikaw ang pinakauna. Sumusunod kami sa iyo. Pagdating doon sa unahan, permero 100 lang ang tinatahak natin. Pagdating doon sa crossing, midalwang, nagsanga na road. Dito cemented, dito wide road. Dito madamo at maraming mga, hindi siya dapat daanan ng tao. It is not ideal as a way or pathwalk. Dahil ikaw ang nauna, ako naman ang sumusunod sa iyo, ang iba yung kasamahan natin, nasa likuran ko, sumusunod din sa iyo. Dito ka dumaan sa matinik. Ang ginawa ko, nag-overtake ako sa iyo at hinarap kita. Bradjet, doon tayo magdaan kasi mas malinis doon, mas malawak doon. Huwag tayo dito, madamo, matinik. Ang ginawa ko daw sa kanya, hinubad ko yung sapatos ko. Nagpaa ako. Sabi ko raw sa kanya, tingnan mo, nasaktan ba ako? Tingnan mo, nasaktan ba ako? Dito tayo magdaan, walang problema dito. Makakadaan tayo, tingnan mo. So ikaw na na-assign doon, ikaw ang modelo. Na hindi ka
ma-affected sa daan na makitid at maraming tinik. Tapos yung daan na yon, hindi masyadong maano. Doon sa unahan, doon na yung pinaka-golden city. Samantalang yung daan dito, pagtingin mo, madilim. Tapos gumaganon si Satanas. Umaakit. So, inorganize tayo ng Diyos na mayroong mag-lead sa inyo. Amen? Praise the Lord. Actually, ang leader natin si Jesus Christ. Siya lang yung nag-organize po sa atin. Para tayong mga employees, ang company ang may-ari si Jesus Christ. Nag-hire siya ngayon ng mga workers. Siya ngayon ang magpipill up kung anong katungkulan na saan tayo ilalagay. Ikaw ang chairman. Ikaw, kasama ka sa board of trustees. Ikaw, junior pastor. Ikaw, government. Ikaw, teacher. Ikaw, prophet. Siya lahat. Kaya yung preaching kayo ng umaga ni Pastor John, na-mention doon yung fitly joined together according to the measure of every part. Supply it. So may mga measure tayo na ginawa ng Diyos. So kailangan i-follow through natin lahat yan para hindi tayo magka-gulo-gulo, hindi ma-confuse. Meron tayong tinatawag na protocol. Praise the Lord. O, doon tayo magpasakop sa pinaka-head ng ating organisasyon na walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. At ginagawa natin ito by faith and obedience. Kahit hindi natin siya nakikita, we keep His commandments. Kahit hindi natin siya nakikita in time of temptations, we do not give in to temptation. But we walk in Him. Amen? Yun ang gusto ng Diyos sa atin. So, itinatag na ng Diyos yung parents. Kumbaga, anong advice dyan? Basahin natin. Colossians 3:20. Praise the Lord. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Yes. What is the role of the parents? Ano yung role ng parents? Sila yung binigyan ng Diyos ng task to nurture their children sa Word of God. So dapat ang children must obey their parents, which is in the Lord, for that is right and that is acceptable in the eyes of God. That is pleasing in the eyes of God. So nagtatag siya sa atin ng main church. Praise the Lord. Naglagay din siya ng tao para gamitin niya, ipapadaloy sa kanya. Pero hindi kayo mag-idolize sa akin. No? Nor kay Pastor Tam. Hindi rin kami pwede mag-lead sa inyo by yung ating pinag-aralan na by authoritative way. Natakot lang kayo dahil sa amin. Hindi. Ang leadership na i-apply natin, leadership by way of Christ, by example. Tayo talaga ang mangunguna, mag-demo sa kanila how to be holy, how to be faithful, how to be perfect, how to be God-fearing person, how to walk by faith, how to walk in the Spirit. Tayo talaga ang mangunguna sa kanila. So, obey your parents in the Lord. Alam mo, ang prayer ko kay Lord Jesus lagi, Jesus, unite us in one spirit. Sinasagot na ni Jesus Christ na hindi na tayo watak-watak ngayon. Kung meron man dyan sa inyo na nag-alinlangan pa, don't linger. Huwag niyong tagalin. I-fix niyo na ang isip at puso ninyo sa organisasyon ng ating Panginoong Hesukristo para mag-unite tayo, para i-anoint tayo ng Diyos. Then, yung sunod na verse dyan, nang sinabi doon, and the Lord will command His blessings. Wala akong ibang desire sa inyo,
na mabigyan kayo lahat ng mga churches, sasakyan, lahat ng mga pangangailangan, i-equip kayo lahat ni Jesus Christ. Kung meron man kayong ini-expect na tulong sa akin, wala kayong makukuha kasi hindi ko magagawa. At ayaw din ng Diyos ipagawa sa akin yan. Kasi siya ang gagawa nito, hindi ako. Amen? Kaya yung ating isip, puso, doon tayo. Let us walk by faith, not by sight. Basta ang instruction ng Diyos sa atin, sabihin lang natin anong kailangan natin. Huwag tayong maghisitant, magsalita anong kailangan natin. Let us speak out of our faith in the name of Jesus Christ. Basahin po natin. Lahat ng ating mga matatawag na kaaway, basa, anong gawin ng Diyos? Proverbs 16:7. Praise the Lord. When a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Yan. Kung ang daan ng tao makapagbigay lugod sa Diyos, kahit yung mga kaaway niya, maging mapayapa sa Kanya. Hindi na sila threat, hindi na sila burden. Ano ba yung kaaway natin? Yung mga necessities natin. They are our enemies. Sila yung nagpapahirap sa atin. Sila yung nag-i-slave sa atin. Imbis gusto namin ni Pastor Tam magpunta sa abroad, kung mayroon mang kunting invitation dyan, we can automatically book our ticket. So, dahil sa wala pa sa kamay natin, kaaway natin yun kasi napipigilan tayo eh. Imbis na magsakay ka ng 4 wheels para makabisitation ka at kung sakali meron ka mang susunduin, may magagamit ka, may invitation, may madadala kang kasama mag-perform sa ministry. Meron ka masakyan sa mga tools, may masakyan ka sa mga, tulad yan, mag-visitation kami. Meron din akong speaker dito pang outdoor. May speaker akong pang outdoor, may mic akong pang outdoor, meron akong stand pang outdoor, meron akong mabuhat na parang pulpit na pang outdoor, meron din akong sasakyan na pagsakyan ko, meron din akong kasama na mag-set up lahat, meron din akong kasama na mag-awit ng special number. So, kung wala iyan sa ministry natin, we are incomplete. So, yung mga necessities natin, kaaway natin yan kasi sila yung nagpipigil sa dapat nating gagawin na magbunga tayo. So, kailangan ma-please natin ang Diyos para yung kaaway na yan, hindi na yan sila threat sa atin. They become helpers. They become our friends. They become our co-workers. I-provide lahat ng Diyos ang necessities natin na pumipigil. Tulad yan sa Mindoro. Sabi ko kay Pastora Gina, Pastora Gina, magpalaki na kayo ng simbahan. Oo nga, Pastor, kami-kami lang doon na mga members, masikip na kami. Ano pa kaya kung may okasyon? Ano pa kaya magbisita ang mga senior pastors? Magsipuntahan ang Tauga, magsipuntahan ang Arado Dos, magsipuntahan ang mga membro lahat. Kami lang doon mismo sikip. Sabi ko, palakihin nyo yan. Sabihin mo lang, Lord, palakihan namin ang simbahan. Praise the Lord. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi na namin pwedeng mapalakihan kasi hindi na ako marinig. Kasi pag malaki, malayo na yung ano. May solusyon yan. Magbili tayo ng sound system. Praise the Lord. Hindi nyo ba alam ang sound system dito? Ilan yan? Binakaharap pa sa akin, that is my monitor, na itong pagsasalita ko, tama lang kasi hindi ako nabibingi. Kasi bimonitor ako eh. Yung mga speakers nakaharap sa inyo, ilan yan? Meron pa dyan, meron pa. Meron pa doon sa likod. Para walang masayang na salita ng Diyos na sinasabi ko sa inyo. Precious yun eh. Dapat walang matapon dyan eh. Dati, yung speaker ko, yung dinonate pa ni Brad Chris sa mga tina. Pag merong high tone na mag-awit, ganun-ganun na. Pag magsalita ako, meron ng hissing. Sinabi ko, Jesus, I want brand new. Sinabi ko lang. Dumating lang.
Praise the Lord. Ang mali ko lang na sinabi, dahil si Kanhan yung sinabi ko na aircon, kaya si Kanhan din. Nagkamali ako. Kaya binago ko yung statement, Lord, I want brand new aircon. Sabihin lang natin, kaya nung lahat na nag-ano dito, nagpaalam na magpa-pray, Pastor, magpa-pray kami. Nag-advise ako sa kanila, huwag niyong kalimutan, gamitin yung natutunan natin. Salitain niyo lahat ang pangangailangan ninyo na ayon sa inyong necessity. Gagawin niya ng Diyos. Jesus is more than a magician. Magician is trick. Jesus more than magician because He will do it real. Talagang gagawin niya ng Diyos ng ating, sabihin mo lang. Huwag ka maging hesitant. Praise the Lord. Hindi na kami magpo-problema ni Pastor Tam. Kaya nga sabi ko, oy, report niyo sa amin ha. Anong accomplishment sa mga sinabi niyo? Di ba yung preaching ni Pastor Noy? Dapat ma-prove natin na nandito ang Diyos sa atin. Ano ang prove na nandito ang Diyos sa atin? Anong prove na nandoon kay Prophet Elijah ang Diyos at wala doon sa mga Baal prophets? Dahil dinidinig yung kanyang dalangin. Anong known sa Oriental na yan, sa kakabisita ko dyan, sa kakabalik ko dyan? Anong well-known dyan? Pag magpunta ko doon, kahit puro ulan, basta nandun ako, walang ulan. Pag alis ko, makababa na ako sa highway, tsaka ba mag-ulan. Ano yan? Lagi yan. Hindi yan tsamba, hindi yan ano. Nanonown ang Diyos na sumasama sa atin. Praise the Lord. So huwag kang mahiya magsalita. Walang ulan. Sabihin mo, wala talaga yung ulan. Sa Cebu, pumunta kami doon sa mag-service sa house service. Ang kapal ng ulap. No, nag-pray kami. Jesus, tabuyin mo ang makapal na ulan na parating. Hindi mapopospon yung ano namin. Bira lang ako makapunta sa Cebu. Wala talagang ulan. Wala talagang nanatili dyan na clouds na makapal. Pero mababa na masyado yung clouds na yun. It's about to drop. Pero nataboy dahil sa sinabi natin. Kaya use the Word of God. Speak it out. Privilege natin yan eh. Praise the Lord. Basahin natin. 1 John 3:22. Praise the Lord. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Yan. Say, clear. Ano man ang ating hingiin, tatanggapin natin sa Kanya. Sino ang giver? Ang Diyos. Sino ang recipient? Tayo. Sino ang magsalita na mag-ask ako ng ganyan? Tayo. Sino ang magbibigay? Ang Diyos. Because we keep His commandments. Praise the Lord. So, every day we keep His commandments. Every day, pag may temptation para iligaw tayo ng Diyos to violate the commandments, always resist and resist until makatulog ka sa gabi. Pagkabukas na naman, another day na naman, sige, keep His commandments, keep His commandments. As we do that and do those things that are pleasing in His sight, we receive all what we ask from Him. Amen? Praise the Lord. Baka hindi na kayo mag-request sa happy sharing. Hindi na kayo mag-ask sa kanino pa mang fellow ninyo, ni sa amin. The Bible says, ask. Jesus said, doon tayo mag-ask sa Kanya. Basa pa. John 14:13 and 14. Praise the Lord. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it. Yan. Whatsoever ye shall ask in my name, I will do. Siya yung gagawa, ha? He will do it for you. He will do it for us. Praise the Lord. Praise the Lord. That the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything. Anything ba yung sinabi dito?
If ye ask anything in my name, sinabi na naman yan, I will do it. Gagawin ko. No. What we are going to show to the people of the world, bringing the gospel to them, if these things are not really happening to us. Hindi ito nangyayari sa buhay natin. We are just like a storyteller. Para na lang tayong storyteller. We are no longer being called servant of God or workers of God. Parang storyteller na lang tayo. Hindi po. We are being chosen to serve God, and we are His servants, and we are His workers. Kailangan may proof yan sa buhay natin that you are a man of God. Kaya gagawin niya lahat anong hingin natin sa Kanya. So hindi ito natin ma-acquire kung hindi natin actual ipamumuhay ang buhay ni Kristo. Praise the Lord. Alam mo yung Holy Communion? Holy represents the Holy God. Communion, common, tayo. Union, pakiisa sa Holy. Ang common people, binigyan niya ng pagkakataon to unite with Him. Holy Communion. What is represents the bread? The body of Christ. What is the body of Christ? The flesh. What is the flesh? The life which He lived in the world. Ang flesh niya, ang buhay niya na ikinabuhay niya sa mundo. Kailangan, pag ganun natin, kung ano yung kinabuhay niya, partaker tayo sa divine nature na pinakita niya dito sa atin. Praise the Lord. Yan ang gagawin po natin. We keep His commandments. Ano mang hingiin natin sa Kanya, ibibigay niya. Baka mag-isip kayo, excuse lang yan ni Pastor Chit. So apang talaga yan, hindi talaga yan magbibigay. Sabihin ko po sa inyo, I cannot play hero here. Praise the Lord. We cannot play hero here. But we put God as our hero. Indeed, siya naman talaga ang may kakayahan nito. Sabihin ko po, pag ikumana ng Diyos yung blessing sa atin, dahil nag-unite tayo, wala na nag-alinlangan sa Kanya na nag-organize sa atin, sabihin ko po sa inyo, makakarating ang fulfillment ng Kanyang pangako. Yung sinabing spiritual explosion na kung tawagin, na magpadala siya ng apoy galing sa langit. Ibubuhos niya yan sa atin. Lahat, saan man tayo pupunta. Ang Diyos ang nandito sa atin, ang makikita ng buong mundong ito. Praise the Lord! Yan may experience ko sa Malaysia. Ito si Pastor Agustin Saang. Mag-invite sa akin. Bro, come with me for makan. It's the birthday of my daughter. Pagdating doon sa venue, kagad-agad magbulong sa akin. Sabi niya, you preach. Meron na naman. Yung clan reunion nila. Malaking ano yan. There are 4 religions among their clan. Anglican, Basel, Catholic, at itong SIB. Malaking church yan dyan. Inimbitan niya ako for makan. Pagdating doon, ang in-expect nila mag-preach doon yung bishop nila. Yung talagang bishop nila dyan sa KK, Kota Kinabalu. Pagdating, wala yung bishop. Maya-maya sabihin niya, okay bro, you take the place of our bishop to handle the word of God. So, kailangan yung fire from heaven na siyang nandito sa katawan natin. Yun yung makita nila. Yun yung madama nila lahat. Praise the Lord. O, yan yung igagawin niya sa atin lahat. Huwag tayong mag-alinlangan. Ipadaloy ng Diyos yung kanyang apoy. At saan ka man pupunta yung apoy na yan, which is the power of the Holy Spirit, makikita yan sa bawat isa sa atin. We are no longer saying about ourselves. We are all saying all about Him. Yun ang kailangan ng mundong ito.
Praise the Lord. Wala tayong magagawa even a single soul na maliligtas by our own volition or by our own power. Last verse, 1 John 5:14. Praise the Lord. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. Yan. This is the confidence that we have in him. Saan yung confidence natin? Kay Pastor Tam? Kay Pastor Jun? O dito sa akin? O sa kanino pang membro natin na may kaya? Saan? In him. Doon tayo. Doon ang confidence natin. This is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. So therefore, we must be knowledgeable of his will. Kailangan knowledgeable tayo sa kanyang will, so that we will not be asking amiss. Pastor, na mahirap ako hinihingi kay Jesus, hindi pa binibigay. Yung pala hindi according sa will niya. Kasi you don't know what is the will of God is. So, kailangan nakahook up lahat sa kanyang will. Hindi na tayo magsabi, Lord, will mo kaya na magkaroon ako ng pangangailangan ko like vehicle? Given na yan. Necessity yan. Para ma-fast track, magkaroon tayo ng fast track, mabilis yung kilos natin. Nung una, naranasan namin sa krusada namin ni Pastor Tam, mula pa kay Pastor Samuel Gabre, naabutan ko pa yan. Pagpunta kami ng Surigao City, 14 kami mga crusaders kasama ko. Magpunta kami ng bus company. Sir, kulang yung pera namin, mag-ask kami ng favor, gawin nyo kami lahat SP. Ano yung SP? Student privilege. Ayaw man. Kung wala kayong ID, hindi pwede. Ilan lang yung student namin, maraming adults na kasama ko. Hanap kami ng hanap. Nangyari yan nung parang Surigao pa uwi na kami. Yung bachelor hindi tanggap sa amin. Isa lang nagtanggap sa amin, yung Villaricar. Alam mo nung nangyari, sumakay kami sa Villaricar na pipitsugin. Yung bachelor na yan na well-maintained, mayaman niya na company. 3 buses na nauna sa amin, puro na tumirik sa daan. Na-displease ang Diyos sa kanila. Praise the Lord. Dahil sa hirap ng panahon. Magpunta kami na isang lugar, hindi kami makakain in between sa journey namin. Kailangan makarating kami doon sa venue kasi sila yung magpakain sa amin. Magbisita ako sa Tibuli, 1 way lang yung pamasahe ko. Pray lang ng pray, Lord, God will provide. Nakakauwi man din ako dahil may ginagamit ang Diyos. So yung mga necessity natin, hingiin natin yan kay Lord Jesus. Tapos na tayo doon sa kahirapan. Nakamove on na tayo. Tapos na tayo nasubukan ng Diyos. Praise the Lord. Look at His children here. Dumaan ng kahirapan, hindi na sila bumalik sa kahirapan until they died. Dahil yung accomplishment ng fulfillment ng Diyos to prove that He is faithful, that promise. So anong hingiin natin sa Kanya? Sabihin lang natin, according sa ating mga necessities. I-practice nyo talaga yan. Iparinig nyo talaga yan sa kongregasyon ninyo, sa buong mundong ito. Amen? Praise the Lord. Don't be hesitant. Siya na yung nagbigay ng signal go sa atin. Ask anything and I will do it according sa will ng ating Panginoong Diyos. So, walk worthy. Lumakad lang tayong worthy. Keep the commandments of God. Resist all temptations. Submit to God. Submit tayo lahat sa Diyos. Then, lahat ng mga pangailangan ninyo, si Jesus ang gagawa. Siya ang magpo-fulfill. Ibibigay ko kay Pastor Tam. Si Pastor Tam na mag-disseminate sa inyo. Amen? Praise the Lord. God is the God of order. Ibigay niya sa main, ibigay kay Pastor Tam, ibigay sa lahat sa inyo. I-channel yan. He is the God of order. But this only will become reality basta nagkaisa
tayo. Iko-command ng Diyos yung blessing. Diba? Raming pahayag si Jesus. Time will come, you will be counting. No longer 2 digits, 3 digits, 5 digits, but beyond. Kasi sa demand ng ating pangangailangan. Sabi ko na nga sa inyo ang pamasahin natin sa Malaysia, tayong lahat, is 1.6 million back and forth. Ano na yun parang medyo mura-mura na yun. Ang pamasahin natin sa Canada, lahat tayo is 4.8 million. Maliit lang yan, sabihin ko po sa inyo. Yung pagtayo ng inyong simbahan na maliliit at dapat palakihin, bahala mag-abot ng milyon yan, importante yan. Praise the Lord. Ibibigay yan ni Lord Jesus Christ. Si Pastor Tam, maglipat ito sa ibang venue na mas malaki. Palakihan pa yung church ni Pastor Tam. Kasi ang Manila, that is the center of our country. Napakaraming branches dyan. Pag magtawag tayo ng conference, mag-conference tayo sa Luzon, doon lahat bagsak sa church ni Pastor Tam. Meron ng accommodation lahat yan. Amen? Sa Luzon naman, kay Pastor John, doon sa North Luzon, palakihin din ni Lord Jesus Christ yan. Lahat tayo, sabihin ko po sa inyo. Hindi nyo maasahan sa akin yan. Hindi nyo maasahan kay Pastor Tam yan. Pero, maasahan natin yan kay Lord Jesus Christ. Kasi siya yung nagsabi, ask anything. Sino ang nagmagawa? Sinabi niya, someone will do it? No, I will do it. Si Jesus nagsabi niyan. Ay doon tayo sa Kanya mag-ask. Doon tayo mag-expect. Ang inihintay na lang ng Diyos dito sa atin, unity. Praise the Lord. Na wala nang mag-alinlangan. Wala nang mag-say ng forward words, baliktad na salita. Wala nang mag-against. Sabihin mo, ano yan, Pastor? Kung mayroong hindi makipag-cooperate sa atin, ayaw talaga mapaniwala. Hindi matutuloy yung promise ng Diyos. No! Matuloy pa rin. Praise the Lord. Bakit? Yung 2 million na hindi naniwala, hindi natuloy yung promise ng Diyos. Tuloy pa rin. But, the sad thing, ang pinakamalungkot, kawawa naman yung mga hindi naniwala. So, as much as possible, we encourage everyone to cooperate, to believe sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Dito naman lang tayo lagi kinoconvince sa Word of God na mag-abide tayo, maniwala tayo lahat nito. So prepare yourself, make worthy. Always read the Bible, always search. Mag-ano tayo lagi sa Bible about worldwide mission. Tingnan mo, sabi ng Diyos kay King Zedekiah, Zedekiah, magpasakop kayo sa Babylonia, sa mga Chaldeans. I will give you an expected end. Yung pala may purpose ang Diyos. Ayaw ito si King Zedekiah, nakinig doon sa mga hindi naniniwala sa propeta ng Diyos. Hindi yan pwede. That is degrading your throne. Sinurinder mo yung kaharian mo sa banyaga. Ang purpose pala ng Diyos, to bring out the truth over Babylon. Praise the Lord. Ayaw mo magsunod sa King of Kings, di anong nangyari? Pahamak. Sabi ng Diyos, you will be killed together with your household, and this Jerusalem will be burned if you do not do what I ask you to do. Matigasan man siya. Wala. Kaya ganun sa buhay natin, ang Diyos nagpupursige na sa atin. Hindi na ito dapat magtagal pa. Amen? Praise the Lord. Para sa ganun, matupad lahat. At huwag na tayong mag-expect tatagal pa ito. Ang sabi ni Jesus, magsimula na kayo magpunta sa abroad, hindi ko natatagalan. Babalik na ako. Yan ang totoo na mangyayari. Kaya lahat tayo magkaisa kay Lord Jesus Christ. Amen? Praise the Lord. So, mag-pray tayo ngayon, prayer meeting. I-pray natin ito. Lord, make me worthy. Gawin niyo po akong worthy sa inyo. Para tayong lahat
Una, maligtas. Ikalawa, makagawa tayo sa vocation kung saan tayo tinawag ng Diyos. Para mag-increase tayo at mag-fruitful pa tayo sa mabubuting gawa. Itong pagpayaman ng Diyos sa atin para maging mayaman tayo sa mabubuting gawa. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us now